Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pero nakita niya tayo na nangahalikan. Paano? Saan niya daw tayo nakita? Hindi ko alam at wala akong plano na tanongin pa siya. Natunghen nga nating maagang nagsimula ang misa ng pista ng Poong Nazareno. Kaya sina Tinding, Lolo Noy at Marites ay maaga ring nakipagsiksikan sa loob ng simbahan at bawat isa nga sa kanila ay may mga hiling at dasal na umaasang matupad ngayong pista ng Nazareno. Pero ang di nila alam ay mainit na nga ang sitwasyon ni Rigor. Makaraang dumating nga si Lena sa pwesto nila Rigor na may bit-bit na pagkain at masaya pa niyang binati si Mando para ibigay ang kanyang binili. Pero agad siyang hinila ni Rigor papunta sa isang gilid para sabihin na alam na nga ni Mando ang kanilang relasyon. Kaya agad na inakala ni Lena na sinabi ni Rigor kay Mando, pero agad na iginiit ni Rigor na kahit kailan ay hindi niya ito ipagsasabi. Kaya ikinuwento niya na nakita nga sila ni Mando na naghahalikan. Kaya humingi ng pasensya si Lena sa kanyang reaksyon. Kaya nakiusap na rin si Rigor na layuan muna nila ang isa't isa, lalo na ayaw nga niyang madungisan ang kanyang pangalan dahil pag nalaman sa kanilang presinto na magkarelasyon silang dalawa ay paniguradong isa sa kanila ang matatanggal sa pagiging pulis na ayaw naman mangyari ni Rigor. Kaya kahit mahirap ay walang magagawa si Lena kung hindi sumunod. Habang si Ramon naman ay di maiwasang maalala ang kanyang dinanas sa araw ng Quiapo kung saan nakipaglaro nga siya kay kamatayan lang ay naggawa niyang makaligtas. Hindi biro ang pinagdaanan ko dito sa araw ng pista ng Nazareno noon. Hinamon ko ang kapalaran na nakipaglaro ko kay kamatayan. Kaya si Mokang ay napansin na malalim nga ang iniisip ni Ramon, kaya niya ito kinausap. Kaya naman si Ramon ay ikinuwento ang kanyang naalala tuwing pista ng Quiapo. Pero dahil masyado ngang mahaba ito para ikwento ay di niya na ito ikinuloy. At di na nga nagtagal ay halos hindi na gumagalaw ang traffic sa lugar malapit sa simbahan ng Quiapo. Kaya naman si Mokang ay nagpaalam na kay Ramon na bababa na ang sasakyan. Total madali na lang itong lakarin. Kaya naman si Ramon ay pinasama na ang ilang bodyguard sa kanya para masigurado ang kanyang kaligtasan. At sina Don Julio at Olga naman ay busy sa kanilang negosyo. Lalo na sunod-sunod na shipment ang dumadating sa kanilang factory. At bilib na bilib din si Olga na sa factory ng sardinas na isip ni Ramon itago ang kanilang negosyo. Kaya paniguradong walang maghihinala dito. Kaya hindi na rin sila nagtagal at pumasok na sa loob para bilangin ang kanilang kinita sa mga nakaraang transaksyon at antayin ang pagdating nila Ramon at Tanggol sa lugar. At si Chief Espinas naman ay masama pa rin ang loob kinabong sa nangyaring kapalpakan ng kanilang grupo. At tinitigan lang sila habang bumabalik ito sa kanyang opisina. Kaya si Nabong ay di maiwasang magtimpi na gumanti sa kanila. At nang matapos nga ang misa sa simbahan ng Quiapo ay agad na ring lumabas sina Tinding, Lolo Noy at Marites para pumunta sa kanilang pwesto sa Quiapo kung saan nabalitaan nilang may namimigay ng ayuda. Kaya naman kahit ayaw na nila Tinding at Marites na pumunta ay nagpumilit pa rin si Lolo Noy. Kaya wala na silang nagawa kung hindi sumunod. At sa kanilang paglapit ay nakita nga nila ang pamilya ni Mokang na namimigay ng ayuda. Kaya pinasoli ni Tinding ang hawak ni Lolo Noy na ayuda at dali-dali nang umalis. Pero pilit silang hinahabol ni Mokang para humingi ng patawad sa kanyang ginawa. Kaya hindi na rin nakapagtimpi si Tinding at pinagsabihan si Mokang makarang tuluyan niyang iwan si Tanggol kapalit ng marangyang buhay. Kaya hindi niya maintindihan kung paano nasisikmura ni Mokang ang kanyang ginawa, lalo na walang ibang ipinakita si Tanggol sa kanya kung hindi kabutihan at tunay na pagmamahal. Kaya aminado si Mokang sa kanyang kasalanan at sinubukang kausapin si Marites para ipaliwanag na hindi niya nga kagustuhan ang nangyari kay Tanggol. Pero para kay Marites, ang buhay ay may mga pagpipilian at malinaw na pinili ni Mokang na saktan si Tanggol. Kaya hiling niya lang ay panindigan ni Mokang ang kanyang desisyon. Mokang, sana bago mo sabihin na hindi mo ginusto, isipin mo, alam mo naman na sa buhay lahat may pagpipilian. Pero anong pinili mo? Pinili mong saktan si Tanggol. Yun ang pinili mo. Kaya panindigan mo. Kaya dali-dali na rin umalis si Tinding na masama ang loob.
Kaya si Mokang ay di maiwasang maalala ang sakripisyo ni Tanggol sa kanya para lang matulungan ang kanyang pamilya at pagmasdan ang muka ng kanyang pamilya na mas pinili niya kaysa kay Tanggol. Kaya sa kanyang pagbabalik ay agad niyang naglabas ng sama ng loob si Don Matsing na makita si Mokang na umiiyak at nilinaw na kasalanan ni Tanggol kung bakit siya nakulong. Kaya walang karapatan ang kanyang pamilya na isumbat ito sa kanilang anak. Habang si Makasantos naman ay pinuntahan na nga si Owing para bigyan ng pamalit na damit at isama sa kanilang paglabas. At ang grupo naman nila Tanggol ay di na mapalagay ngayong sasama nga si Chief Espinas sa kanilang misyon. Pero kumpiyansa pa rin si Tanggol na makakaisip sila ng paraan para malusutan si Kaya papalata, kailangan din nila maramdaman na pinaplano tayong tumakas. Basta kapag nakuha na natin yung mga sasakyan at baril, hanap tayo ng tiyempo. Kaya si Bubbles ay binalaan sina Tanggol. Makarang mapansin niya nga ang bulungan ng kanilang grupo at di na nga nagtagal ay nakita na nila si Warden Balatukan kung saan sinabi nito ang mga sasakyan na kanilang gagamitin at ganoon din ang kanilang mga baril na gagamitin sa kanilang misyon. Pero bago magsimula ang lahat ay kinausap muna sila ni Chief Espinas at ipinakita sa grupo nila Tanggol sina Owing at Ben. Kaya gulat na gulat ang kanilang grupo at todo tanggi sa bintang ni Chief Espinas. Pero malinaw na alam na nga ni Chief Espinas ang kanilang planong pagtakas. Kaya wala nang magagawa sina Tanggol kung hindi isagawa ang misyon para na rin sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan. At narito ang mga dapat abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Ang pagtakas ni Supremo, ang pagkakapahamak ni Mokang, ang pagpapakilala kay David, ang pagtumba sa Red Phoenix, ang muling pagkikita nila Rigor at Tanggol. Natunghayan nga nating tumakas na si Supremo kasama na si Amanda kaya malakas ang kutob nila Mulong na pumunta ito sa simbahan ng Quiapo kung saan maraming deboto. Pero di nila alam ay naggawa na nga nila Supremo at ang kanyang grupo na makapagpalit ng damit. At si Mokang naman ay muling bumalik sa dati nilang tinitirahan. Pero di inaasahang na pagbisitahan siya ng mga tambay at sinubukang pagnakawan. Kaya wala nang nagawa si Mokang kung hindi tawagin ang pangalan ni Tanggol sa pag-asang tutulungan siya nito. At si Ramon naman ay dumating na sa factory at ganoon din ang mga importanteng bisita. Kaya sa unang pagkakataon ay pinakilala na ni Ramon sa lahat ng kanilang kasosyo si David na nagpapanggap na si Tanggol bilang kanyang nag-iisang tagapagmana. Ang magpapatuloy ng ligasiya ng mga Montenegro, Jesus Nazareno Montenegro. Cheers! At di inaasahang lumusob na nga ang mga pulis dahil sa bitbit na asset nila Edwin. Kaya hindi maiwasang mabaril si David sa kanyang tagiliran at muli na namang magkita sina Ramon at Rigor. Kaya ang Red Phoenix ay pilit ng tumatakas kung saan ay tinambangan naman sila ng grupo nila Tanggol. Pero di inaasang lumabas rin ang mga pulis at maabutan sila nila Rigor. Kaya napilitan na si Chief Espinas na tumulong para lang makatakas nila Tanggol. Ikaw, ang sa tingin mo, makakaligtas kaya si Mokang sa tangkang pagnanakaw sa kanya? Kaya comment down below na yan. Kaya abangan ng iba pang magaganap sa PJ's Batang Quiapo.